Cleta? Lola Cleta, nasa kusina na po ang mga prutas na ipinabili ninyo. Aayusin ko na po ba sa lamesa para sa bagong taon? Nag-message na rin po yung mga in-orderan natin ng pagkain. I-deliver po simula mamayang tanghali kasamang lechon. Ay, salamat Carla. Oo, ayusin na natin ang mga prutas para sigurado ang pagpasok ng swerte sa parating na taon. Bakit nga po pala 13 ang prutas? Hindi po ba 12 lang ang buwan ng taon? Halika't pag-usapan natin yan habang naglalakad tayo papuntang kusina. Sige po. Ay, kaya 13 ay naging ang isang dagdag na prutas ay sumisimbolo ng magandang kapalaran at kasaganahan sa parating na taon. Extra good luck and prosperity para sa kada buwan ng taon. Ah, ganun po pala. Lola, anong oras po pala darating ang mga anak ninyo? Sabi nila bago matapos man ang halian, pupunta na sila rito. May mga asikasuhin pa raw. Paano po sila Ricky, Vince at Jean na mga apo ninyo? Ang mga apo ko kay Jenny ay doon na magbabagong taon sa tatay nila. Taon-taon naman ganon. Bukas naman dito sila uuwi kaya ayos lang. Oh, ayan. Nandito na po tayo sa kusina, Lola. Sabihan niyo lang po ako kung anong gagawin. Ay, naku si Lola. Nakangiti pa habang inaayos ang mga prutas. Mukhang masayang-masaya po kayo, ah. Aba, oo naman. Mula nang mamatay ang tatay nila, 10 taon na ang nakalipas. Pasulpot-sulpot na lamang silang magkakapatid dito. At ngayon na lang ulit nakauwi si Boris ng Pilipinas. Ngayon na lang ulit kami makukumpleto. Ay, Lola, may nag-doorbell po. Pupuntahan ko muna ha. Sandali lang. Baka isa sa mga anak niyo na po yung nasa labas. Ay, sige. Salamat, Nurse Carla. Jenny, hello? Hello? Kuya Boris, Oh, saan ka na? nandito na ako sa bahay. At teka, at magdo-doorbell ako, ha? Asa ka na ba? Si Alan? Ay, nako, ang mahal ng binayad ko sa taxi galing airport papunta rito. Sana pala, sumabay na lang ako sa inyo. Wala naman akong kotse, kuya. Si Ala naman, baka hapon pa yun. Baka mga after lunch pa ako aalis dito. Maglilinis muna ako dito sa apartment namin. Tapos mag-aayos din ng mga prutas para kahit hindi ako rito magbagong taon, may swerte pa rin pumasok dito. Ay, nako, hindi naman totoo yung mga pamahiin na yan eh. Wala namang mawawala kung maniniwala. Basta. Magdala ka ng ng malaking eco bag at may mga dala akong pasalubong para sa inyo ng mga pamangking ko, ha? Wow! Sige, kuya. Excited na ako makita ang mga pasalubong mo. Pero sana hindi ka na nagabala dahil kakapadala mo lang ng box noong nakaraang buwan at marami ring kaparte ang mga bata. Naku, ayos lang yon. Alam mo naman ako eh, big time ako eh. Alam mo naman kayo lang ang ginagastusan ko, kaya wala naman dapat ikagulat pa. Dapat kasi nag-aasawa ka na, kuya. Ha? 43 years old ka na. Tatanda ka mag-isa. Sige ka. Ako, sanay naman akong mag-isa. At saka, isa lang ako. Isa pa, ulitin ko, mag-isa lang ako. Marami akong trabaho at wala akong panahon para sa mga libangan ganyan. Kuya, lilibangan ng pag-aasawa. Ay, nako. Lifelong commitment yun. Naku. Isama mo sa priorities mo. Talaga ba? Coming from you, ha? Ay, Hello? nako. Oy. Kuya? Hindi ko marinig. Choppy ka na eh. Hello? Babay na mamaya na lang ulit ah. Hello? Hello? Chappy. Ay, nako. Ito talaga si Jenny. Nagkungwari pang choppy yung linya dahil ayaw niyong maibaling sa kanya yung usapan. Ay, asa kaya si Mama? Kanina pa ako dito sa labas, Makapag-doorbell nga ulit. Yes po? Sino po sila? Ay, Sir Boris, pasok po. Uy, Nurse Carla, nandito ka rin pala. Hello. Nakakatuwa naman. Dati sa video ko lang kita nakikita. Ngayon, in person na. Tisay ka pala, ha? Yung dati kasi namin katulong, medyo maitim eh. Pero akala ko bakasyon ka rin kasama ni Aling Marta. Wala po kasing kasama si Lola Cleta. Tsaka wala naman akong pupuntahan ngayon dahil sa summer naman ng pamilya ko. Ay, sir, tulungan ko na po kayo sa mga maleta ninyo. Oh, ay, sige, salamat. Si Mama nasaan?
Pupuntaan ko para makapagmano eh. Ah, sa kusina po, nag-aayos ng mga prutas. Okay, sige, salamat ha. Yan. Teka muna, sira ba itong orasan ni Mama? Kailan pa nagkaroon ng grandfather clock dito sa sala? Ang lakas ng hudyat ng 10:00 ng umaga. Oh, ayan o. Ang lakas, nakakabigi, grabe. Ay, Boris, anak! Ay, Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Patingin nga ng panganay ko. Aba, bakit parang namayat ka ata, ha? Naku, para namang makikita niyo talaga na mayat ako sa video ko lang tayo nag-uusap. Ay, kamusta pala ang biyahe mo? Halika, at iinitin ko ang pagkain na kagabi ko pa inihanda para sa'yo. Naku. Alam kong gutom na gutom ka na. Halika sa kusina tayo, anak ko. Ay, sige. Lola Cleta, ihahatid ko lang po tong mga bagahe ni Sir Boris sa kwarto niya. Ay, Miss Carla, itong isang maletang itim na lang paiwan dito, ha? Nandito yung mga pasalubong ko para sa inyo, ha? Ah, sige Salamat, Carla, ha? Ang puti mo talaga, grabe. May iba ko. Sira itong orasan ninyo. Bakit parang kakaiba ang tunog? Bumibilis tapos bumabagal pag-andar kada segundo. Ano Ay, to? halika na sa kusina. Ha? Mamaya ka na mag-usyoso. Ay, siya, sige. Alas 3 na ah. Ngayon lang kayo nag-message na nandyan na kayo. Ang damit ninyo, huwag niyong iiwanan kung saan-saan. Ilagay agad sa bag para hindi ko na kailangang itanong bukas kung nasaan ang iba ninyong gamit, ha? Malalaki na kayo. Alam niyo na dapat magsinop ng gamit. Oh, siya. May tumatawag sa landline. Ingat kayo, ha? Reply na lang kayo dito sa voice message ko mamaya kapag may time kayo. Mahal ko kayo, mga anak ko. Hello? Ate Jenny, hindi ko makontak cellphone mo. Ano, nakaalis ka na sa apartment? Nandito pa ako. Pero tapos na akong magligpit at mag-asikaso. Kumakain lang ako saglit dahil hindi ako nakapag-almusal at tanghalian. Tapos nito, maliligo na ako. Daanan na kita dyan sa apartment mo. On the way na ako. Hapon eh. May hirapan ka na rin sumakay kung magko-commute ka. Ayan, ang bait talaga ng bunso namin. Buti na lang talaga para hindi na ako mag-commute papuntang Cavite. Sige, tawag ka kapag nandito na kayo, ha? Ako lang mag-isa. Ha? Bakit naman? Mamaya na nasan lang, si... ate. Bye. Hello? Hello? Bakit kaya biglang ibinaba ni Alan? Kaloka. Baka nag-away na naman sila. Makaligo na nga lang para makapunta na kay Mama. Teka, ubusin ko muna tong kape ko. Mama? Ma! Nandito na po kami ni Alan! Ay, finally. Akala ko abutin kayo ng bagong taon sa kalsada eh. Ang tagal ng biyahe ninyo. Halos 7 hours. It's almost 10 p.m. oh. Look! Para kayo nagpunta ng malayong probinsya. Grabe. Ayan. Alas 10 na nga. Nag-iingay na ng mga lumang orasan ni Mama. Totoo. Ay, ang ingay talaga nitong orasan na to. Grabe. Oy, Kuya Boris, na-miss kita. Ay, talaga. Kasi naman, may karambolang banggaan. Una sa EDSA, tapos sa Expressway, pati sa Cavitex. Oh. Wala naman kaming ibang madaanan. Lahat ng daan, bumper to bumper ang traffic. Parang nag-conspire ang universe na pigilan kami makarating dito ng mas maaga. Kaya nga ng mga Ilocano pagka-traffic ay bampar to bampar. Di ba? Eh, Makapagsalita ka. oh. Parang napagod ka magmaneho, ate. Nakatulog ka pa nga ng ilang oras. Ayun. Kala mo naman masyado kang naabala. Ang sakit na kaya ng likod ko pati ng pako sa kaka-clutch at preno. Oh, yan. Buti sana kung automatic yung kotse. Tama. Ay, Alan ako. Kumusta, Bunso? Ha? Kumusta ka na? Ha? Eto, pagod pero pogi pa rin. Yan! Parang ikaw. Siyempre naman. Magkamukha tayo pa. Pahaga. Yo! Ayan, gusto ko. Balang-bana. Oh. Nasaan pala si Mama? Baka nakatulog na. Alas 10 na. It's past her bedtime. Oo, gising pa si Mama. Alam ko nagkukwentuhan kami sa kwarto kanina. Bago ko lumabas ng kwarto, sabi niya, susunod na raw siya. Ayun na pala si Mama eh. Sinasabi ko na. Di ba? Mano po, Ma. Dahan-dahan lang, Ma, ha? Sandali lang. Ay, kaawaan kayo ng Diyos. O, Jenny, naku, sayang at wala ang mga mababait kong apo. Oo nga. Oy, Alan,
Nasaan si Sonia at Lani? Oo nga. Uy, teka. Ano nangyayari sa orasan? Ha? Ano yan? Ano Ba't nangyayari? ganon? Bakit biglang nasira? Oo nga. Huminto ang orasan? Nangyari. Kumain muna kayo. Siguradong gutom na kayong dalawa. Ma, hindi kami gutom kasi nag-drive-thru kami ni Alan kanina. Opo, ma. Itong si ate, nakadalawang stopover kami sa gas station dahil nasi-CR daw siya. Kaya nadagdagan ng mga 1 hour mahigit ang biyahe namin. Uy. Naubos sa kakapila niya sa banyo sa pagpila namin sa drive-thru. Grabe ka sa akin, ha? O siya, kung hindi kayo gutom ay magsiupo na kayong tatlo dyan. Hindi na rin ikaw, Carla. Opo, sige. Lola. Good evening po, Ma'am Jenny, Sir Alan. Upo na. Kaka. Good evening, Nurse Carla. Ma. Sakto. Ipamimigay ko na yung mga pasalubong ko, ha? Nandito na yung mga kapatid ko. Ibubuksan ko na itong maleta para ma-distribute na yung mga pasalubong at regalo ko, ha? Ito yan, ha? Tandali, ha? Ay, sige, habang namimigay ka ng pasalubong, mag-uusap tayo kung bakit. Bakit ano po, Ma? Ay, kung bakit huminto ang lumang orasan. Ma, nakakakaba naman ng mga pasakalya ninyo eh. Oo nga. Naubusan lang ng battery, parang misteryo na masyado. Totoo. Bakit nga po ba huminto ang orasan, Lola? Sabi niyo po kasing tanda ng bahay ang orasan na yan at nailabas lamang ninyo ulit at naipaayos 10 taon nang nakalipas. Ay, nako, bilin yan ang inyong ama. Boris, Alan, Jenny. Kasama sa huling habilin niyang ilabas muli rito sa salang orasan na yan na matagal na naming itinago. Grabe naman sa pasuspense tong kwento mo, Ma. Teka. Sandali lang, ha? Ito yung mga... ito yung pasalubong ko para sa pamangkin ko, ha? Para kay Ricky, kay Vince at kay Jean. Ha? Ayan, ha? Ay, Oh, wow! kunin mo. Thank you, Kuya Boris. Di ba? Ang dami. Ay, bako eh. Parang may pabango pa, Trelo, ha? Oo, para sa inyong mag-iina yan, ha? May mga isinama rin akong sample makeup dyan para sa'yo. Tsaka moisturizer para lalo kang pumuti. Thank you, Kuya. The best ka talaga. Ay, siyempre naman. Oo. Ay, ayan na naman. Ano ba nangyayari? Ano na naman nangyari sa orasan? Dapat yata ipaayos yun na yan, Ma, eh. Ma! Nako, ikaw Boris ha. Ayos ka lang ba talaga? Masaya ka ba? May kailangan ka bang ayusin sa buhay mo, anak? Grabe namang hot seat yan, Mama. Bigla naman yung mga tanong mo. Ayos lang ako. Bakit naman ako hindi magiging okay? Masaya ako. Successful ako. Masaya ako nakauwi ngayon. Finally, di ba? Walang problema. Ma naman, bakit naman po bigla ganyan kaseryoso yung mga tanungan? Magbabagong taon na, Ma. Naghahanap pa ba kayo ng isyong pag-uusapan? Tama. Ikaw, Jenny, ang mga anak mo. Kumusta ang relasyon mo sa kanila at sa mga tatay nila? Ay, nako, Ma. Maayos lang ako. Walang problema, ha? Masaya ako. At tungkol sa ibang bagay, ayoko yung pag-usapan, please. Kung pupunahin nyo naman ang setup namin at ang ginagawa ko para sa pagpapalaki sa mga anak ko, wag na po, Ma. Wag ngayon. Wag nating sirain ang first reunion natin in 10 years. Nauuhaw ako bigla eh. Oh. Kukuha lang ako ng tubig ha. Maupo ka lang dyan, Alan. Oh, loko. Pero ma, nauuhaw. Sir, ako na lang po ang kukuha ng inumin. Alam niyo ba kung bakit huminto ang orasan? Ma, teka. Iabot ko lang muna kay Alan yung mga pasalubong ko kay Sonia at Lani, ha? Para malinis ko na itong lugar natin. Maalis ko na itong maleta dito sa sala. Nakaharang eh, ha? Sandali lang. Ito. Alan, ito. Sana kasya to sa pamangking ko, ha? 15 anyos na si Lani, di ba? Kasi tangkad mo ba o nagmana kay Sonia sa liit? Hindi, hinahabol pa ako sa tangkad eh.
Ganun ba? Oo. Tingin ko matatangkaran ako. Talaga dati kasi bansot yun, di ba? Sabi na nga ba nakita ko sa huling padala mong litrato na malaki na siya. Pero bakit parang wala akong makita picture niyo magkasamang mag-anak na recent lang, ha? Hindi na rin nag-update sila ng social media pages niya. Ano na paano? Ano nangyari? Teka lang kuya, iinom lang ako. Andito na pala si Nurse Carla eh. Pero may tinatanong... Sir Alan, ito na po ang inumin niyo. Salamat. Alan. Ay, Nurse Carla, halika. Ay, talaga naman, napaka... etong para sa'yo, ha? Naku, maraming salamat po, Sir Boris. Oh, you're very welcome. Kuya, may sobra ka bang pasalubong? Bibigyan ko ang teacher ng mga bata sana. Ay, teka, pasobra ba? Meron. Para in case may dumalaw na kamag-anak may maaabot pa rin tayo, ha? Eto, sandali, ha? Salamat. Eto. Hoy, ano ba? Oy, Seryosohin niyo ang sinasabi ko. Dahil walang makakalabas ng matiwasay dito sa pamamahay na to kung hindi natin mapapaandar muli ang lumang orasan. Po? Anong ibig mong sabihin, Mama? At bakit parang abnormal nga ang orasan ngayon? ano pong hindi na makakalabas ng matiwasay? Ano ibig niyo sabihin? Lola, wag po kayong may stress ha. Tataas po ang BP ninyo. Kukunin ko lang po yung pang BP. Parang medyo namula ang mukha ninyo eh. Hindi na, Carla. Maupo ka lang dyan. Makinig kayong apat sa sasabihin ko. Sige po. Ngayong nasa akin na ang atensyon nyo, kailangan ninyong seryosohin ang sasabihin ko. Ma, ano po ba yung dapat naming malaman na kanina pa ninyo gustong sabihin? Paulit-ulit tayo eh. Ang orasan na yan ay hindi ordinaryo. Ang orasan na yan ay hindi lamang ang binibilang, kung hindi nagsasalamin din ito ng damdamin ng bawat kasapi ng pamilya. Ha? Pwede ba yun? Lumang orasan lang naman yan. Sa sandaling tumigil ang orasan na yan, nangangahulugan itong may miyembro ng pamilya na nangangailangan ng tulong. Jenny, Alan, baka kayo may problema ha? Ako, okay lang ako. Walang problema. Ano? No, ako okay lang ako. Itong si Alan, ikaw ba? Bakit wala kang mag-ina mo? Oo nga. Nag-away na naman ba kayo ni Sonia? Simula high school na magnobya kayo, away-bati na kayo ah. Ngayon pa rin ba na may teenager na kayong anak, ganun pa rin kayo? Oo nga. Huwag niyo nga akong tanungin. Okay lang ako. Ma, ano po bang sinasabi niyo? Baka nakulangan lang kayo sa tulog. Anong kinalaman naman ng orasan na yan sa mga pinaghihinalaan yung problema namin sa buhay? Tama. Seryosohin ninyo ang sinasabi ko. Sige. Dahil kapag hindi natin natuklasan ang miyembro ng pamilyang nangangailangan ng tulong at kalinga, hindi magiging maganda ang susunod na taon ng lahat ng kasapi ng pamilyang ito. Ha? Kabilang na ang mga anak ninyo. Aba, ano? Sandali. Aba, teka Kita muna. nyo na ha? Pati ang orasan. Nagbibigay na ng babala pasado 10:00 na. May kulang na 2 oras na lang tayo upang tuklasin at malunasan ang suliranin ng ating kapamilya. Ano po? May time limit pa, ma? Oo nga. Bago ang pagpatak ng bagong taon, dapat ay naayos na natin kung ano man ang dapat na ayusin. Ma, hindi ba parang ang tatanda na natin para ngayon pa tayo mag-open forum ng ganito? Tama. Parang sharing tuwing recollection, kakaloka. Mga anak, walang pinipiling edad ang pagsangguni sa ibang tao tungkol sa mga bumabagabag sa kanila, lalo na't isa tayong pamilya. Hindi man ninyo ako laging kasama, lagi kayong laman ng mga panalangin ko at sana ay maging tapat kayo sa inyong mga sarili ngayon. Higit kailanman at sa akin o higit kanino man. Pero ma, wala nga po akong problema. Anong i-share ko? Ano mag-iimbento ako?
Okay, sige. Ganito, bilang panganay, sige, ako na mauuna, ha? Ako na. Handa na ba kayo? Kuya, Oh. ikaw? May problema ka? Ikaw na parang ang perfect ng buhay? Walang pamilyang binubuhay, walang asawa, walang anak, successful ang karir, at maganda ang buhay sa Canada. Tumahimik ka muna, Alan. Sige, Boris, anak. May problema ka ba? May bumabagabag ba sa'yo? Ay, nako, for sure. Wala lang tong kay kuya. Nagpapauna lang to dahil napaka-responsableng panganay. Very generous sa lahat ng bagay. Numero 1 responsable at maaasahan. My perfect Kuya Boris. Alam nyo, nakakapagod din maging perpekto sa tingin ng iba, no? Nakakapagod din yung laging maging responsable. Nakakapagod din na lagi na lang inaasahan sa lahat ng bagay. Napapagod na ako. Hindi ako masaya. Ang orasan, umandar saglit pero humintong muli. Dapat na ba kaming maniwalang totoo ang sinasabi ni Mama tungkol sa orasan? Boris, anak. Patawarin mo ako kung ganyan ang pakiramdam mo. Anak, hindi mo kailangan maging perpektong panganay. Hindi mo kailangang maging matulungin at mapagbigay na anak. Gusto kong malaman mong mahal ka namin kahit hindi ka magbigay na kahit anong bagay sa amin. Ma, ito lang po ang kaya kong gawin eh. Pakiramdam ko wala akong silbi kapag wala akong naitutulong sa inyo. Kapag wala akong maiabot at maipadala. Hindi ko maramdamang importante ako kung wala yung mga ganitong pagbibigay ko sa inyong lahat. Kuya, Oo, Alan. Napapagod na ako magtrabaho na 15 oras kada araw. Pinagkakasya ko pa yung kaunting libreng oras ko na meron ako para lang makapag-sideline at makapagpadala sa inyong lahat ng extra kong kinikita. Kaya, sa totoo lang, napapagod na ako. Unahin mo ang sarili mo. Higit sa lahat, anak. Sabi mo napapagod ka. Sabi mo hindi ka masaya. Hanapin mo muna ang kasiyahang yun bago mo kami bigyan ng dahilan upang maging maligaya. Sarili mo muna, Boris. Kuya, maging selfish ka rin minsan. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, mauupos kang parang kandila. Mararamdaman mo na lang na isang araw na ayaw mo na lang kumilos at gusto mo na lang huminto sa lahat ng bagay. Kagaya ba ng paghinto mong tanggapin ng kahit na sinong tao sa buhay mo, Jenny? Kita mo? Alam ng orasan na may dinadala ka ring suliranin, anak. Sabihin mo sa amin para gumaan man lang ang iyong pasanin. Naku naman, Ma. Wala naman po akong problema. Kuya Boris, ikaw, anong gusto mong tulong? Huwag ka na lang kayong umalis ng Pilipinas. Dito ka na lang ulit. Boris, Po. nasa iyo ang desisyon kung anong gusto mong gawin. Pero paalala kong muli na mamahalin ka namin at tatanggapin kahit wala kang maibigay na kahit ano. Ang gusto lang namin bilang mga nagmamahal sa iyo ay mahalin mo rin ang sarili mo. Mama, nagutom ako bigla. Pupunta lang ako sa kusina, ha? Hindi pa ba okay yung orasan? Nag-share na si Kuya ng problema niya. Wait lang. Hindi pa. Dahil hindi ka pa nagsasabi ng totoo, Jenny. Alam kong may dinadamdam ka. Oo nga, Jenny, maupo ka. Ha? Makinig ka. Kumusta yung mga ama ng mga anak mo? Kumusta yung mga pamangkin ko? Magsabi ka na totoo, ha? Kumusta ka, Jenny? Kumusta? Naku, ang kulit niyo. Sinabi na ngang okay lang ako. Okay lang. Kaya ba nangangalumata ka at hindi ka raw makatulog? Sabi ni Ricky ng panganay mo. Nakikita ka raw niya minsan umiiyak habang naguhugas ka ng plato. Si Jean naman, sabi minsan isang beses ka lang raw kumakain dahil sa dami ng trabaho mo. Okay nga lang ako, Ma. Kuya, masaya ako sa buhay ko.
Walang buwisit na lalaking manloloko sa akin. Wala rin akong kailangan pakisamahan ng mga biyanang mapanghusga at mapangmata dahil sa iba't ibang lalaki ang naging tatay ng mga anak ko. Jenny! Wala rin akong problema na pinag-uusapan ako lagi ng mga tao dahil single mother ako na sa tingin nila nagpabuntis lang ako para lang namamalimos ng sustento mula sa tatay ng mga anak ko kahit na sa totoo lang wala naman silang naiaamag sa buhay namin mag-iina bukod sa isang beses, isang taon nilang pagkikita. Jenny, Ma, ano bang problema ng orasan na to? Hindi nga ako sabi na mo problema eh. Okay lang ako. Jenny, kumalma ka lang. Hindi mo kailangan maapektuhan sa mga iniisip na ibang tao. Lalo na yung mga taong wala namang ambag sa buhay mo. Tama ka. Alam mo, hangang-hanga ako sa katatagan mo, lalo na dahil naitataguyod mo mag-isa yung mga pamangking ko. Ba, hindi biro maging working mother at single working mother ka pa. Di ba? Mahirap yun, di ba, ma? Hindi ko man laging nasasabi sa'yo, anak. Pero proud na proud akong nakabangon ka kahit 3 beses kang nadapa. Tama. Hindi mo kasalanan na hindi responsableng mga tao ang minahal mo at naging ama ng mga apo ko. Totoo. Hindi niyo ako ginudge dahil 3 beses akong nagpakatanga at nagpaloko. Jenny, natuto ka sa pagkakamali mo, hindi ba? Kaya sa susunod, alam mo na kung anong klaseng lalaki ang dapat mong pagtuunan ng oras at atensyon. Ha? Kuya, natuto na talaga ako na huwag magtiwala sa mga lalaki. Tama. Hindi ko na nga mapagkasya ang maghapon at magdamag ko sa pagtatrabaho, sa paglilinis ng bahay, paglalaba, pag-sideline para magkaroon ng ekstrang ipon at iba pa. Hahanap pa ba ako ng lalaking makakadagdag lang sa problema ko? Totoo. Anak, pwede ka rin magpahinga. Pwede ka rin maglibang. As if may time ako, ma. Tulog ko nga lang 3 oras lang eh. Pinakamahabang tulog ko na nga yung nasa kotse ni Alan kanina. 3 hours yan ang maximum na tulog kong maayos. Naku, grabe yan. Naku, masama yan, ha? Mabuti pa, padadalang ko kayo ng buwan ng sustento. Kayo ng mga pamangkin mo para makatulog ka ng mahaba. Pero kuya, pagod ka na rin, di ba? Kaya ko naman sustentuhan ang mga anak ko pero tama ka. Nakakapagod ngang maging responsable. Hindi ata Paloma ang dapat na apelido natin. Ano? Dapat pagod na. Yan. Ikaw talaga, Alan, ha? Nakuha mo pa magbiro, eh. Seryoso ang usapan. Nakita mo ng lalim ng hugot ni Jenny. Ay, Ikaw nako. talaga, oh. O, paano? So, tapos na ang issue. Dalawa na kayong nag-share ng suliran ninyo. Tama. Pwede ba tayong kumain na? Oo. Bigla akong nagutom dahil sa open forum natin na to. Mismo. Sorry, pero wala akong maiaambag dito sa sharing ng family problems dahil I'm fine. Oh. So fine. English speaking to mga kapatid natin, ha? Hey! Mukhang hindi pa, Alan. Hindi pa rin umaandar ang diretso ang orasan at ang oras ngayon, 11:00 na ng gabi. Oh, 1 oras na lang ang taning natin. isa na lang. Aba naman. Ay, may tao po. Titignan ko lang po kung sino. Mama, good evening. Advance Happy New Year po. Oh, Sonia. Kanina pa nga kita hinahanap. Maupo ka, anak. Hindi na po ako magtatagal, Mama. Hinatid ko lang tong na-bake ko na cake para sa inyo. Uy, Kuya Boris, long Oh. time no see. Hi. Gwapo ka pa rin, ha? Aba, Ate syempre. Jenny, may cookies ako para sa inyo ng mga bata. Ay, thanks, sis. Maupo ka muna. Oy, Sonia, nasa kabilang bahay ka lang ba all this time? Tingnan mo itong si Alan, no? Hindi ka agad pinapunta rito. Alika. May pasalubong ako sa iyo, ha? Ito. Yung pink na bag na yan, sa inyo nila yan. Lahat ng laman yan, inyo. Ha? Sige, kunin mo. Ay, Yan. thank you, Kuya. Bukas na lang tayo mag-catch up, Mama. Balik na ulit ako sa bahay. Ha? Hindi ako nakapagpaalam na lilipat ako rito. Teka. Ay, anak naman. Bahay mo rin to. Oo nga. Ma, Maupo ka na nga lang. Kailangan pilitin eh. Mahiya ka nga. Pinipilit ka pa ng mga kapatid ko at mama ko na mag-stay dito. ay, kaya ayoko magpunta rito eh. Kasi nandito ka. Sinira mo na naman yung kape ko. Ay, wow!
Eh di ikaw na ang nasira ang gabi. Para namang sumaya ko nang makita kita. Sonia, anak, nasaan ang apo ko? Ano yun? Ano nangyari sa orasan? Oh. Bakit ganun? Oh, Ma, mukhang may mga miyembro pa ng pamilyang kailangan magsabi ng mga problema nila. Ayo, ito naman oh. Ano nangyayari, Alan? Oo nga, Alan. Punta-punta ka pa kasi dito eh. Ba nagbubulong Oo, ito mga to? bukas ka na magpapakita. Nagpunta ka pa talaga. Ngayon, mahahatsit tayong dalawa. Alan, magsalita ka. Alan, Sonia, anong nangyayari? Anong pinagtatalunan ninyong dalawa, mga anak? Tama. Akala ba ninyo hindi namin nahahalata na hindi kayo magkasundong dalawa? Oo, panay ang bulungan eh. Sonia, huwag kang matakot magsabi sa amin. Hindi naman namin kukonsintihin itong si Alan kung may ginawa siyang kalokohan eh. Bakit nyo naman i-assume agad na ako ang may kasalanan? Wala akong ginagawang masama. Kala mo lang wala, pero meron. Uy. Sige. Ano ginawa ko? Oy, teka. Alan! Sandali lang. Huwag mong Sabihin mo. sigawan ang asawa mo! Hindi kita pinalaking walang paggalang sa babae. Ay, Sonia, magsabi ka anak, ano bang nangyari? Ano ba ang problema? Baka sakali lang, baka pwede nating pag-usapan. Ma, simula high school pa lang, alam niyo ng problema ko kay Alan. Mabarkada, malapit sa mga babae, palasigaw at hindi nagsasabi kung saan nagpupunta. Kung uuwi na ba, kung pauwi na ba, o kung uuwi pa kapag nakikipag-inuman. Lasing kung lasing ang labanan kapag yan ang nakipag-good time sa mga barkada niya. Wow! Ayos ah! Laglagan? Ano yan? Sumbungera ka talaga. Manahimik ka, Alan. Sige, Sonia, ituloy mo lang anak. Mama, sanay naman na akong hindi ako pinapansin kapag nagme-message ako. Kapag tumatawag ako, hindi sinasagot ang tawag ko. Kapag nag-e-enjoy siya kasama ang mga kaibigan niya, ang mga kalaro niya sa basketball, nakakalimutan niyang may pamilya siya. Nalilimutan niyang may asawa siya naghihintay sa kanya. Ngayon biglang ang dami mong issue? Sige na! Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat ang issue mo sa akin. Ano Gusto pa? mong malaman ngayon kung anong issue? Matapos mo kaming tiising mag-ina na hindi kausapin ng isang linggo? Ha? Isang linggo? Sonia, anong nangyari? Mama, nahuli po siya ng anak niya na may kachat sa phone. Nakita ni Lani ang mga chat ng isang malanding babaeng obvious na nakikipag-flirt sa kanya. Ha? May kaopisina pa na laging kachat yan. Nag-update siya pati pagpunta ng parking, pagkain ng kwek-kwek, pati kung may pasok pa siya ng Sabado. Ba? Wala lang naman ang mga yun. Malisyosa lang kayo. Ayan, sinampal kita para mabawasan ang pagkamanhid mo. Kung ikaw hindi mo naiisip na nilalandi ka nila, kami ng mga anak mo kitang-kita namin. Feeling mo ang gwapo-gwapo mo dahil asikasong-asikaso ka ng ibang babae at binibigyan ka ng pansin? Gwapo naman talaga ako ah. Oy. Sa asawa ka ng gwapo tapos mag-iinarte ka ng ganyan. Alan, sandali, kalma. Tol, mali yan, ha? Kalma ka lang, umayos ka. Kasi, Sige, siguro nga gwapo ka, pero manhid ka rin. Napaka-inconsiderate mo. Hindi mo alam na nasasaktan mo ko, kami ng mga anak mo, dahil sa ginagawa mong pagiging malapit sa mga malalanding babaeng yan, na pati weekend mo na dapat ay kami ang kasama mo ay gusto nilang kunin. wala naman akong ginagawang masama. Saka bakit yung ba kasi pinakikialaman yung phone ko? Hindi mo talaga nagegets, no? Wala nga akong ginagawang masama eh. Umuwi naman ako pagkagaling sa trabaho. Minsan lang ako nakikipag-inuman. Kaya sinasagad ko na. Pero hindi mo sinasabi sa akin kung nasan ka na! Hindi ako mapakali kapag wala ka pa dahil alam kong lasing ka! Pinag-aalala mo na nga ako, nakakadagdag pa yung pakikipagmabutihan mo sa mga malalanding babae! Malay ko ba kung nagayuma ka na o naggahasa ka na? Ay, ewan ko sa'yo. Alan, maupo ka dyan. Kalma. At mag-usap kayo ng asawa mo. Tama. Ba yan? Ay, pati ang orasan, nagre-react sa mga problema sa'yo ng asawa mo, Sabi anak. ko na eh. Sige,
Sige, Sonia. Ano pa bang hinanakit mo kay Alan? Ilabas mo ang lahat, anak. Masama bang ipa-on ko ang locator niya, Ma? Ngayon, napaparaning na ako dahil sa mga nababasa namin ni Lani sa phone niya. Kaya wala na rin akong peace of mind. Pero anong ginawa niyang si Alan, Ma? Nagalit pa. Imbis mag-sorry, kami pa yung may kasalanan kasi kami yung pakialamera. Sinasadya pa niyang i-off yung locator ng phone niya para hindi ko siya mahanap. Pakialamera naman talaga kasi kayo eh. Tumigil ka na, Alan! Ma, parang nangaasar yan minsan eh. Ino-off yung phone niya at hindi ko pinapansin tapos makikita ko sa mga babaeng yun ang daming reply. Nagsisend pa ng litrato. Ano ba ako sa buhay niya, Ma? Katulong? Porke ba tumaba na ako, tumanda na? Gaganituhin na lang niya ako? Ay, nako, nag-i-imagine ka lang ng problema. Alam mo ba yun? Wala akong issue na sa pagiging mataba mo. Nag-i-imagine ako kasi hindi mo ako ina-assure. Ang mali mo, hindi mo kinaklarify sa iba na may asawa ka na at anak. Hindi mo na nga suot ang wedding ring mo. Kung makaasta ka pa, para kang binata. 15 years old na si Lani. Kaya masama ang loob ng batang yun sa'yo. Nilalaso mo kasi yung utak ng anak ko. Pinapalayo mo yung loob ni Lani sa akin dahil sa kakaselos mong walang katuturan. Mali ka, Papa. Lagi kang pinagtatanggol sa akin ni Mama. Kahit umuuwi ka ng lasing. Kahit na hindi nagsasabi kung nasan ka na. Pinagtatakpan ka pa niya sa akin. Nakikita ko kung gaano mo siya nasasaktan dahil sa pagiging inconsiderate mo. Lani? Papa, my mom works to earn money and also works all day to take care of me, of you, and everything around the house. Lahat si Mama ang gumagawa, even though she's tired and sick. Pero you can't even do the basic na replyan siya kung nasan ka na kapag lumalabas ka ng late at hindi pa umuuwi. Anak, tama na. Let me speak, Mama. Papa, she cries secretly. Tinatago niya lagi sa akin kapag umiiyak siya. Alam mo kung bakit siya naging selosa? Kasi I told her about the phone messages. I freaking saw them myself. Ako mismo nagsiscreenshot ng mga convo mo. You're disgusting, Papa. I hate you for that. Anak, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko naman sila pinapatulan eh. But you let them flirt with you. You allowed other people to deliberately tarnish their view of my mother. That woman even asked if my mom checks her phone since she's sending you selfish of herself. For God's sake, hinahayaan mo masaktan ng ibang tao si Mama. Hinayaan mong masaktan kaming dalawa. Anak, Siguro nga, hindi mo sila pinapatulan as in patol, affair in the sense dahil kadiri ka if you did that. And seriously, I'll never ever forgive you kung mangyari yon. Pero not being entirely loyal. Being secretive is like having an affair too. Tandaan mo, we are family. Whenever you're hurting each other, you hurt me the most. Lani, mahal ko kayo ng mama mo. Nakasalang ko siya at hindi ko kayo ipagpapalit. Hindi ko siya ipagpapalit sa iba. She should know that. Then prove that to her every single day. Make her feel loved and secure again. Prove your devotion to us. Anak, that's enough. Hindi yung ganito lagi akong kinakabahan. Lagi akong on edge kung okay lang ba kayong dalawa. Kung magiging broken family na ba tayo. Minsan, sumisingot lang si Mama. Nagpapanik na ako kung umiiyak ba siya dahil may problema kayo. This is driving me nuts, Papa. Apo, tahan na. Lola, I'm sorry for shouting at your son. He's just so annoying. For real. He should know how to take care of his family like genuinely. Ay, may Gen Alphang pamangkin. Ay nako, kami ng Tito Boris mo, papagalitan namin yung papa mo. Oh, tama na, Tana. Baby Lani, nag-nosebleed si tita mo dun. Okay, I agree na may pagkukulang si Alan, ha? Alan, ikaw, ano ba yung hinanakit mo sa lahat ng ito?
Alam kong hindi rin maayos ang pakiramdam mo dahil simula kanina pagdating mo, hindi natutuyo yung mga ngiti mo eh. Kahit nagbibiro ka, alam ko eh. Halata eh. Apektado ka kahit hindi mo ipahalata. Inaamin ko na, kasalanan ko. I'm sorry. Pero sana intindihin nyo rin na stress ako sa trabaho at may panahong naglilibang lang ako. Pasensya na kung nakakalimot ako minsan, pero hindi ibig sabihin nun na nawawalan ako ng pagmamahal sa inyo. Sana bigyan nyo pa ako ng chance. Hindi ko kayo ipagpapalit sa iba. Mahal na mahal ko kayo, Sonia. Lani. Kayo lang ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap sa buhay. Maniwala sana kayo sa akin at huwag kayong laging magduda. Sorry din, Alan. Naging sensitive ako masyado. Natatakot lang ako maagaw kanila. 20 years na tayong magkasama. 15 taon ng mag-asawa. Hindi ko ipagpapalit yun sa iba, mahal ko. Lalo na takot akong magalit ulit itong prinsesa natin. Lani, sorry anak. Hindi ko sinasadyang masaktan kayo ni mama mo. I'm sorry too, Papa. I love you both so much. Yan. Ayan, mas maganda yan. Parang nauubos na rin yung tissue ko kanina dyan sa lani na yan. Ma, baka naman umukay na yung orasan, ha? 11:45 na yun. Ayan o. Pero bakit hindi pa rin okay? Ibig sabihin may isa pang miyembro ng pamilya na may tinaramdam. Teka, hindi kaya si... Mama? Hindi naman talaga suliranin ang meron ako kung hindi isang hiling. Hiling? Mama, ano po yun? Alam niyo namang gagawin namin ang lahat para sa inyo. Magsabi kayo. Matanda na ako, mga anak, apo. Hindi na mahalata. Nais ko sanang mas dalasan natin ang pagtitipo na ganito. Hindi lang tuwing may espesyal na okasyon. Gusto ko sanang maglaan din kayo ng oras para sa ating pamilya. Mama, syempre naman po, mas dadalasan pa namin ang dalaw sa inyo lalo na at magkapit-bahay lang po kayo nila, Mami. Ma, ako rin po. Sisiguruhin kong pupunta rin kami lagi ng mga apo nyo. Mag-uusap-usap kami nila Alan at Sonia para magkakasabay na kaming dadalaw sa'yo dito. Ako rin, Mama. Hindi ko na patatagalin ang uwi ko. Gagawa ako ng paraan para maging every year ang uwi ko sa Pilipinas, ha? Tuwing birthday mo siguro, Ma, para may party at maraming regalo para kay Mama. Tama? Ha? Hindi ko naman kailangan ng maraming regalo o pera o kaya ang grandeng party. Kayong pamilya ko ay malaking regalo na. Ang magkasundo-sundo tayong lahat ay ang pinakamagandang pangyayari ngayong taong ito na sana ay tumawid pa hanggang sa susunod na taon at sa mahabang panahon. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga anak. Kami rin, Ma. I love you po. I love you. I love you, Ma. I love you, mga kapatid. Oo, asawa ko. Wow! Lola Cleta! Umandad na ng ayos ulit ang orasan. At abot pa para sa bagong taon. Tama. May 10 minuto pang countdown. Kalahin mo. Pwede pa tayo mag-set up ng mga pailaw sa labas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! New Year sa inyong lahat, mga anak ko. Happy New Year, Ma! Lola, bless po. Happy New Year. I love you, Lola. Yan. Mahal din kita, Apo. Higpit naman ang yakap ng aking lani. Oo. May tumatawag ata sa'yo, Apo ko. Group chat po namin magpipinsan, Lola. Siguradong babati rin po sila sa inyo. Ate Lani! Happy New Year! Lola pala katabi ni Ate Lani. Hi, Lola Cleta! Happy New Year! Tumalon ba kayo para mas tumangkad pa? Opo, Lola! Happy New Year, Lola Cleta! Love ka po namin! Miss ko na rin kayo. Umuwi kayo kaagad dito bukas, ha? Maraming pasalubong sa inyo ang Tito Boris nyo. Wow! Opo, Lola! Excited na kami!
bukas patid po sa friend's house ko here in Cavite ha. They have a mini party. They wanted to meet you na rin eh. Sure, anak. Mahal, mamaya na tayo pumunta kay Mami. Kumain muna tayo dito saglit. Si Kuya Boris gusto mag-medianoche na kasama tayo. O sige, mahal. Nag-message naman ako kanina na nandito kami ni Lani. Oh, how sweet naman. Kainggit. Sabi niyo nga, I should love myself more. Kaya baka kailangan ko na rin maging open ulit sa perspective ng relationship. Teka. Jenny, minaalala ko bigla. May kaibigan ako sa Canada. Gusto niyang makilala ka. Nung makita yung picture mo, nako, yung dun sa isang social media post ko, nako, gusto mo, pakilala ko siya sa'yo. Gusto nung magpakasal nun eh. Ha? Naku, joke lang pala kanina. Hindi pa ako handang ma-inlove ulit. Pwede namang hindi in love agad. Naghahanap din kasi siya ng contract wife para sa pagkuha ng mana. Basta, mayaman yun. I think much better yun para madala mo yung mga bata sa Canada, ha? Ay, pag-iisipan ko. Pero kuya, teka nga. Kala ko ba maglalagi ka na dito sa Pinas? Pagbabawas lang ako ng trabaho para hindi ako ma-burn out at dadalasan kong uwi rito. Pero yung main job ko naman talaga at bahay, nasa Canada. Oh, sige. Pag-iisipan ko yung kaibigan mo para magkasama rin tayo sa Canada if ever. Oo, tama. Para madala na rin natin tong si Mama dahil masyadong busy tong si Mama eh. Kaya tinagugan siyang busy Cleta. Di ba, Mama Cleta? Ay, ikaw talaga. Kung ano lang baksyon, Mama, ha? Para naman hindi ko naririnig yung usapan nyo. Lola, ano po pala ang hiwaga ng lumang orasan na yun? Oo nga. May mahika po ba? Mahirap ipaliwanag ang naganap kanina. Pero ang masasabi ko lang, ang tunay na mahika ay wala sa lumang orasan. Nasa puso ito ng bawat pamilyang naging matapat at handang harapin ang anumang problema ng sama-sama. Lalo na sa panibagong taon, nagkaroon ng panibagong pag-asa at pagkakabuklod-buklod ang buong pamilya. Ma, grabe. Kailan mo niluto lahat ng ito? Ang dami pagkain, oh. May lechon pa, oh. Ang haba ng tulog mo kahapong umaga hanggang hapon. Marami na kaming naluto, na-order ni Carla na pagkain. Pati ang lechon dumating noong bago ka nagising. Alam ko lang maraming pagkain pero hindi ko napansinin yung lechon, oh. Paborito Laki, ko ah. yan, hindi ba? Oo. Kaya ayan, manawa ka. Ay, tama Pero pala. Sir Boris, Teka. mag-check din po tayo ng blood pressure mamaya at hinahinay sa pagkain ng mga bawal ha. Ay, salamat Carla ha at concerned ka pala sa akin. Updated si Carla na high blood ako ha? Talaga? Ay nako, sa araw-araw namin magkasama niyang si Carla, kilala na niya kayong lahat. Ay, Mama, teka, wala bang boyfriend niyan si Carla? Baka naman pwede mo ko ireto kahit mas matanda ko sa kanya. 20 years age gap lang naman eh. Hindi naman halatang mas matanda ako, di ba, Ma? Ha? Kaya ba? Sige na, sige na. Magandang idea yan ha. Pero tatanungin ko muna, baka hindi ka naman tipo niyan. Ay, hindi. Mabasted ka Ay, kagad. Mama naman, huwag masyad kinukontra mo agad eh. Ay, siyempre, mabuti na yung sigurista. Oo. O siya, magsikain pa kayong lahat mga anak ko. Oo. O mga apo ha. Sige na. O Carla, dito ka na maupo sa tabi ni Boris. Kumain ka na rin. Ay, opo Lola. Ayan, dito ka sa Kuya Boris mo, ha? Nako, mama na lang ang itawag mo sa akin, Carla. Kaunti lang naman ang agwat ng edad niyo ng anak ko. Tama. At parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo. Totoo. Oo. Oo. Oh, sige po, Mama. Yan! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.